At makibalita tayo sa Philippine General Hospital. At naroon naman natin kasamang si Rhea Santos. Rhea. Yes, Igan at Susan, sakit sa katawan, maging sa puso at isipan. Itong issue daw ng pork barrel dahil sa malaking problema ang kinakaharap ng mga Pilipino pagdating sa sektor ng kalusugan. Kaya naman ngayong araw ang ating mga health workers ang magpapakita ng kanilang pagkakaisa para ipakita yung kanilang pagkadismaya at galit dito nga sa issue ng pork barrel. Dito po sa labas ng Philippine General Hospital, naglagay na po sila ng mga placards na katulad na ito. Ipinapahayag yung pagtutol nila dito sa pork barrel dahil wala naman daw talagang nakakarating sa ating pong health sector. Maging ang ating mga government hospitals ay kulang na kulang sa pondo. Sinasabihan para sila na maging self-sufficient sila. Pagkaputok ng isyong ito, ng balitang ito, kaya nakakadismaya daw kahit may pera naman pala pero hindi lang napupunta talaga sa dapat patunguhan. Kaya kaugnay niyan makakausap po natin si Genevieve Reyes, ang Secretary General ng Health Alliance for Democracy, at si Dr. Darby Santiago, ang Consultant of the Department of Ophthalmology ng PGH. Genevieve, may mga ilang health workers tayo na medyo pansamantalang iiwan yung kanilang trabaho para dito sa Million People March. Bakit nyo ito gagawin ngayong araw? Bakit mahalaga ito? Mahalaga sa amin ito kasi for the longest time sinasabi ng pamahalaan na walang budget para i-sustain itong operations ng ating mga hospital. Pero ito pala, bilyong-bilyong pisong napupunta sa pork barrel at nananakaw ng ilang mga peking NGO. Kaya kami nandito para ipakita sa pamahalaan na kami ay nananawagan na itong pork barrel system ay abolish na at idirekta itong mga funds direkta sa mga ospital at dun sa services para dun sa mga kalusugan ng ating mamamayan. Darby, hindi ba sapat yung ipinahayag ni Pangulong Noynoy Aquino noong Biyernes na i-abolish niya itong PIDA? Kasi ang sa aming palagay ay iibahin lang yung pangalan at hindi kami makapapayag doon. Ang gusto namin ay yung budget sana talagang ilaan nila para sa mga mahihirap na pasyente ng mga iba't ibang ospital, hindi lamang ng Philippine General, kundi pati na sa mga mula sa Ilocos hanggang Visayas hanggang Mindanao. Sa halip na ibenta nila yung mga ospital na yan at i-privatize, ilagay na sana nila doon yung nawawalang mga pera at wag na nilang, mula ngayon hindi na kami maniniwala sa sinasabi nila na walang pera ang gobyerno kasi kitang-kita natin na ipinananakaw lang nila ang pera ng taong bayan. Alright, bigyan natin ng mukha itong kalagayan ng ating mga government hospitals. Gaano nga ba katindi ang problema? Matindi dahil alam na ng publiko kung gaano kahaba ang pila. Halimbawa sa Philippine General Hospital sa outpatient department, you have to be here at as early as 3 a.m. para mauna ka sa pila. Ganon din sa ibang ating mga government hospitals. Ganito ang karami yung mga service patients na nagtsatsaga sa pilahan dahil hindi nila ma-afford yung mga private hospitals. Ganon kalala yung sitwasyon natin. At halimbawa na lang dun sa pera na nanakaw ni Miss Janet Napoles na 10 billion pesos. Alam nyo ba na ito ay makakapagserbisyo na ng kalahating milyong pasyente dito sa PGH sa loob ng 5 taon. Ganun po ang nawala sa taong bayan. Kay Miss Janet Napoles pa lang. Paano pa yung mga hindi pa natin nadidiskubre na nanakaw ng mga pera? Alright, so 8 o'clock, 8:30, magtitipon-tipon dito. Darby, Genevieve, maraming salamat sa inyong panahon. Alright mga kapuso, yan po ang pinakahuli mula dito sa PGH.